Tinambangan ng convoy ng mga pulis sa Pantar, Lanao del Norte. Patay ang 4 na kasama sa convoy na pawang mga arestadong miyembro umano ng Maute Group. Nakatutok si Cedric Castillo. Alas 7 kagabi, nabulabog ang emergency room ng ospital na ito sa Iligan City nang bumarikada sa harap ang convoy ng PNP ARMM at pumoste ang mga naka-full battle gear na pulis. Itinaboy sa kabilang lane ng kalsada ang mga tao. Doon muna kayo, doon muna kayo. Sige na, doon muna kayo. Sige na. Kaya halos walang nakakita nang ipasok sa ER ang 4 na lalaking sugatan. Ayon sa Joint Task Group ng PNP, galing Marawi City ang police convoy nang paulanan ng bala ng di pa nakikilalang mga salarin. Mga arestadong miyembro raw ng Maute Group ang mga sugatan. Na nangyari noon, we have to airlift yung mga sensitive na mga personalities. So, the result kasi ang dami, sobrang dami. We have to take by land. Kalaunan, binawian din ang buhay ang 4. Sa kalsadang ito sa barangay Kalanganan, Pantar, Lanao del Norte, nagmansya na sa simento ang dugo at nagkalat ang mga basag na salamin mula sa ambush. Inilabas na rin ng Joint Task Group ng PNP ang pangalan ng mga umano'y importanteng miyembro ng terrorist group na napatay sa pananambang. Potential witnesses daw sana ang 4 laban sa inarestong si Farhana Maute, ina ng magkapatid na Maute leaders na sina Omar at Abdullah at financier di umano ng local terrorist group. Actually, matataas yung nawa kanilang baga sa hierarchy ng Maute. Very important. Especially sila yung nandun sila sa pinakapaga, nasa Queen. Within the network ng Queen ng baga rin parang anay. Inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman ng ambush sa mga personalidad na sakay ng kanilang convoy. 3 miyembro naman ng pulisya ang sugatan din sa insidente. Mula rito sa Lanao del Norte, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Patay ang 4 na miyembro ng Maute Group matapos tambangan ang sinasakyan nilang PNP convoy sa Lanao del Sur. Dadalhin daw sana ang mga ito sa Cagayan de Oro nang mangyari ang ambush. Para sa detalye, magbabalita si Dindo Flora. Dindo? JV, 4 nga ang patay na miyembro ng Maute Group matapos tambangan ang convoy ng PNP na may lula nito. Patungo sana, JV, ng Cagayan de Oro ang nasabing convoy ng tambangan ng di pa nakikilalang mga lalaki sa boundary ng bayan ng Pantar at Baluti sa Lanao del Sur, pasado alas 6 kagabi. 4 na miyembro ng Maute nga JV itong napatay. Sinubukan pang isugod sa ospital pero dead on arrival yung 3 at habang dinala pa sa isang ospital naman yung isa pang miyembro ng Maute, pero sa kasawang palad ay namatay din. Ayon sa kapitan ng barangay poblasyon sa Iligan City na pumasok sa loob ng ospital at kumausap sa mga miyembro ng PNP, 3 sa mga miyembro ng Maute ang dead on arrival at inilagay na kagad sa morgue habang namatay nga yung isa pa. Sinubukan ng News 5 JB na kunin ang pahayag ng mga miyembro ng PNP, na miyembro ng RRPSP at CIDG na kasama sa convoy, pero tikom ang kanilang bibig sa pangyayari. Sa ngayon, JB, wala pa rin opisyal na pahayag ang PNP kung paano nangyari ang pananampa. JB? Maraming salamat, Dindo Flora. Sa lagay ng panahon, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang low pressure area na nasa Luzon. Huling na mataan ng LPA sa kanluran ng Iba, Zambales. Magdadala ito ng mahina hanggang sa katamtamang ulan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Ilocos Region. Dito naman sa Metro Manila, isolated rain showers ang posibleng maramdaman sa buong araw. Nasa 4 miyembro pa raw ng Maute Group ang sinasagupan ng gobyerno sa Marawi. Ayon yan kay AFP Chief of Staff General Eduardo Año. 200 daw sa kanila ay Maranao, may 50 namang Yakan na galing daw mismo kay Isnilo Napilon. Ang alam daw ng militar, nasa Marawi pa rin si Napilon at Maute Brothers. Patuloy rin nilang bine-verifika kung patay na nga ang magkapatid. Pero tiyak daw silang may tama sa kamay si Omar Maute. May impormasyon din ng militar na may koneksyon ng Maute Brothers at Napilon sa pinuno ng ISIS na si Abu Bakar al-Baghdadi.
they have a line connected to ISIS, particularly al-Baghdadi, which also incited them to attack Marawi. They'll kill as many non-Muslims as they can to show to the world that there is already an existing ISIS caliphate in the Philippines. Magandang gabi po. Mula sa Lagindingan, Misamis Oriental, dinala na sa Maynila ang mga labi ng 8 sa 13 sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi nitong Biyernes. Ayon sa militar, marami ang namatay sa naturang bakbakan dahil mas maganda ang posisyon ng mga kalaban kaysa sa mga sundalo. At live mula sa Pasay, nakatutok si Trisha Zach. Trisha. GGP dakong alas 5 ng hapon dumating na rito sa Villamor Air Base sakay ng C-130 ang katawan ng 8 sa 13 sundalong nasawi sa Marawi City noong Biyernes. Sinalubong sila ng kanilang mga pamilya at mga kapwa sundalo. Mamaya gagawaran sila ng military honors sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Marine Commandant Major General Emmanuel Salamat. Bago yan, Pia, GG, binigyan ang mga nasawing sundalo ng departure honor sa Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro. Isa-isang binuhat ng mga sundalo ang mga kabaong ng 12 sa 13 namatay sa bakbakan sa Marawi noong Biyernes. Bawat kabaong may watawat ng Pilipinas. Natagalan daw ang pagpoproseso sa mga bangkay dahil sa tindi ng mga sugat na tinamo mula sa mga RPG at IED. Sila nasa advantage kasi nasa taas sila eh. If they have 10 snipers, 1 sniper each, agad yan in few minutes, they can hit 10. May sumabog sa kabila and then merong mortars na tumama doon sa posisyon ng Marines. Doon nagkaroon tayo ng malaking casualty. Nagkulang din daw ang metal caskets ng punerarya kahapon. Mula sa Iligan City, ibinyahe kaninang umaga pa Cagayan de Oro ang mga labi. Pagdating sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental, ginawaran ng military honors ang mga nasawing sundalo at isinakay sa mga C-130. Sumama rin sa C-130 ang mga kaanak ng namatay na sina Sergeant Joven Triston at Sergeant Roland Sumagpang. Kasama rin sa mga dinala sa Maynila ang labi ni First Lieutenant Frederick Savellano na commander ng Marine Company na nakarecover sa halos 80 million pesos na cash at cheque mula sa hinihinalang sniper house ng Maute Group. Sa Villamor Air Base na nag-abang ang mga kaanak ng mga nasawi. Sa Maynila na rin daw susunduin ng pamilya Garcia ang labi ni Private First Class John Romulo Garcia na nasawi rin sa bakbakan noong Biyernes. Proud ko nga namatay sa tungod sa kanyang pagka-isog. Sa Facebook lang daw nalaman ng pamilya Garcia na namatay na si John Romulo na panganay sa 5 magkakapatid. Umabot na sa 58 ang sundalong napatay sa bakbakan. Kasama na rito si Private First Class Dan Ryan Bayot na nasawi ng ma-corner down ng Maute. Ang kabayanihan ng nasawing sundalo, inspirasyon ng kanyang kapatid upang pasukin ang armed forces. Gigi, bukas dadalhin ang mga labi sa Philippine Marines Headquarters para sa paggawad ng mga parangal. Andoon na ang mga labi ni na Corporal Garcia at Private First Class Eddie Cardona na dumating kahapon. Ang ibang mga nasawing sundalo naman ay hindi na ililipad ng Maynila dahil sa Mindanao na sila ihihimlay. Gigi? Maraming salamat, Trisha Zafra. Aasang militar na matatapos na nila bukas araw ng kalayaan ng magtatatlong linggo ng gulo sa Marawi. Maging ang Amerika tumutulong na rin para masugpo mga terorista. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Ito ang spy plane ng Amerika na P-3 Orion na aking nakunan na lumilipad sa Marawi City nitong Biyernes. Kanina, namataan naman namin ang ilang US Special Forces sa kampo militar sa syudad, malayo sa bakbakan. Bitbit ang kanilang mga gamit at armado ang ilan sa kanila. Ayon sa Embahada ng Amerika, nasa Marawi nga ang kanilang Special Operations Forces matapos hilingin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang tulong. Technical assistance lang daw ang kanilang ibinibigay sa AFP. Tumanggi na ang Embahada na idetalye ito. Ayon sa isang security analyst, sa ilalim ng Visiting Forces Agreement, bawal lumahok ang mga Amerikanong sundalo sa aktwal na bakbakan. Dapat limitado lamang sa pagpuprovide ng intelligence information at technical assistance and advice on tactical, operational, and strategic level. Sa video namang ito ng isang sibilyang nakatakas kahapon, makikita ang sunog sa ilang bahay sa timog na bahagi ng Marawi. Hindi raw kumalat ang sunog bagaman halos kadikit na ito ng bahay na kanilang pinagtataguan. Sa gitna ng mga putukan, lakas loob pa rin itong kinunan ni Felipe Lozano mula sa isang bintana.
Ang sunog na kunan din sa drone video na ito ilang araw na ang nakararaan. Kumpara naman noong Biyernes, hindi na kasing tindiyang barilan sa sentro ng bakbakan. Base sa drone video ito, tila nalipat na rin ang aksyon sa hilagang bahagi ng syudad. Pero mapapansing nadagdagan ang mga nasunog na bahay. Ang ilang nakaligtas na bahay sa sunog noong nakaraang linggo, tupok na ngayon. Bukas, araw ng kalayaan, pipilitin daw mapatalsik ng gobyerno ang grupong Maute mula sa Marawi. Konting pasensya lang ito, but rest assured, we have enough forces. Kung sakali dito palang makikita ng malapitan ng mga residente kung ano na ang sinapit ng kanilang syudad matapos ang 3 linggong bakbakan. Mula dito sa Marawi, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nanawagan ng Liberal Party sa Department of Justice na bawiin ang inutos ni Secretary Vitaliano Aguirre sa NBI na imbestigahan ang pagkakasangkot ng oposisyon sa destabilization plot laban sa Administrasyong Duterte. Sa statement, sinabi ng LP na walang katotohanan at hindi makatwiran ang paratang ni Aguirre. Bago ito, idinawit na rin ng kalihim sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes sa umunoy gulo sa Marawi. Pero inamin niya na nagkamali lamang. Dahil dito, kinikwestiyon ng LP ang kredibilidad ng investigasyon. Panawagan pa nila kay Aguirre, tigilan na ang political harassment. Tingin din nila ginagawa lamang ito ng kalihim para pagtakpan ang 50 million pesos extortion scandal sa Bureau of Immigration at ang pagkakasangkot ng kanyang kapatid sa small town lottery sa Luzon. Nangako naman ang mga Maranao na tutulong sa pagtugis sa Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon at iba pang terorista. Ayon sa mga Maranao, labis na ang perwisyong dinulot sa kanila ng gulo. Napilitan daw silang lumikas sa Iligan City at ngayon ay wala nang babalikang bahay sa Marawi matapos masira ng bakbakan. Paglabag daw ito sa kondisyon ng Islam sa jihad o holy war. Kaya ang ibang Maranao handa raw patayin ang terorista. Nilinaw naman nila na hindi nila habol ang 10 milyong pisong patong sa ulo ni Hapilon at tig 5 milyong piso para sa Maute brothers na sina Omar at Abdullah.